Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa inyong lahat dyan. Tara na! Tinanghali na nga ako eh. Gusto ko kasi maggala. Gusto kong mag-relax. Kasi nga nakakainip sa bahay. Ay! Ang ginit pa! Nakaka-relax kasi dito. Yung makarinig ka ng ganito na umaagos sa tubig, punong-puno ng araw mo. Yung iba dyan eh, yung papasok na eh, maminyo na panoodin yan. Marami pa kayong makikita dito. Ito nga pala ang aking kaibigan, laging nagyayaya to eh. Ngayon lang kasi ako nagkaroon ng time eh. Ewan ko ba dito? Minsan, hindi ko malaman na maintindihan ng iniisip ito eh. Lakad ng lakad, hindi mo alam kung saan pupunta. Oo nga pala, baka tayo magkalibutan ha. Dito lang yan sa Naga, Cebu, sa Balili. Noon pa kasi niya ako niyayaya, kumain na ba kayo? Kain muna kayo, yung mga iba na papasok pa lang dyan. Panoodin nyo muna to. Magchichikahan tayo dito. Marami dito mga kwento. Para wala na ata sa sarili maglakad to. Di man lang lumilingon. Nadaanan ko pala ang aking alaga. Pinaalagaan ko kasi yun eh. Matagal na. 8 years na yan sa kakilala ko. Pangalan pala niyan ay si Chuchay. Nung araw eh natatandaan ko pa yan. Matakaw yan ng pandesal. Pati alam nila pag may hawak ka na supot, lalapit at lalapit agad sa iyan. Lalo na pag amo ka. Nakasanayan ko rin siyang tawagin na Mii! Matalas kasi ang memory ng mga kambing kaysa sa aso. 60%. Sa aso naman ay 40 to 45%. Mas malambing yan kaysa aso. Dito muna tayo sa mga halaman, di ba? Pag mababasyo to, iba-ibang kulay. May yellow, may orange, may pink. Halos yata lahat ng kulay na andito na. Para siyang sinasadya na kulayan. Kasi sa bahay, wala ka makikita ng mga ganyan, di ba? Pag basta natin maigi yan. Watch muna tayo dito. Alam nyo naman na ang trip lang eh, mahilig sa bulaklak. Nagiging malambing kasi ang puso ko pag ako nakakita ng mga ganyan. Sa tingin nyo, kilala nyo ba kung anong klaseng halaman yan? Comment lang kayo kung anong klaseng bulaklak ba talaga yan. Kasi dito kung tawagan niya sa parting Bisaya ay kiring-kiring. Sa Tagalog, di ko kasi alam kung anong tawag dyan eh. Kasi ngayon ako nakakita ng ganyan. Pero dito sa amin, marami niya dito sa Bisaya talaga. Ito ata yung malas na daan. Nagpapahiwatig daw dito pag mga umaga. Baliktad no, umaga pa sila nagpaparamdam. Kasi meron ko kasi dito nakita na 2 bata na wala naman dito pumupunta. May nakapagsabi na ayaw humarap o magpa-interview dahil sila na nahihiya. Ito nga yung sinasabi lang, yan, dyan. 2015 daw na nangyari yun. Nako, ano ba yan? Tsaka umaga naman, hindi na ako siguro matatakot sa ganyan. O wag lang gabi. Talagang hindi ko kakayanan kuhanan yan. Sa palagay nyo, di ba? Kaya nga tayo umaga pumunta dito eh. Para halapin natin at alamin natin ang mga kwento-kwento dito eh. O, tara. Ano, nandiyan pa ba kayo? Huwag kayo alis ha. Watch muna kayo. Ito na yung sinasabi lang kanto to kanto. Dito daw malamit yung bata ay nagpapakita na para daw kinain na mistulang nawala talaga. Sa panahon ba ngayon, eh, maniniwala ba kayo sa mga ganun-ganun? Yun ang mga paniniwala dito. Wala namang mga magulang naghahanap ng simula na nawala ang kanilang mga anak. Wala namang mga bali-balita. Hindi dapat nabalita na yun. May papakita ko sa inyo. Tignan natin to. Ba kung anong klase yan. Yun yung sa mga malaking barko na ginagamit nila na parang palitaw. Yan daw yung nagpapagaan sa barko. Tingnan mo, kitang-kita mo may mga wiring pa siya. Pero kung tutusin eh, akala mo bakal, akala mo drum o plastic. Pero goma lang talaga siya, malambot lang yan. Tingnan natin ha. Pas lang ninyo, tingnan nyo. Laki no? Ay, may mga wiring pa siya. Oh. Halos dyan kasi tinatambak lang talaga dyan eh. Misa pa nga nakaka-wiring dyan, mga aeroplano, saka yung mga barko at lansya. Para sa akin, okay na lugar to eh. Talagang ginadayuhan to. Iba dito, mga tiga rito, mga kabataan, pumupunta dito, kakamping, kumakain, nanghuwi ng isda.
Eto si pare, hindi ko maintindihan kung anong hinuhuli dyan. Wala naman dyan tubig. Tingin ko, hinahanap to, palaka. Tsaka wala ka makikitang palaka dyan. Ang palaka dyan sa probinsya, sa palayan. Dagat yan, maalat yan. Hay! Nako, si pare talaga, oh. Ang aking kaibigan na makulit. Hindi ko alam kung ano talaga ang hinahanap. Nako, mauna na nga ako. Okay na, high blood na. Lakad mo tayo dun sa dulo. Ako muna mauna at iwanan ko muna aking kaibigan. Makapaggala-gala muna dito. Sama na kayo sa akin. Huwag dyan lang muna kayo. Watch muna kayo dyan. Siguro nagkataka kayo ba't may mga butas yung bawat sa mga daanan, sa gilid, sa gitna. Pagbasa natin maigi, baka may mga laman. Alam nyo ba kung anong bang tawag dyan? Ito ay mangla. Ito yung hayop na naninirahan sa butas. Kaya ako ini-ispat isa-isa yan kasi minsan lumilitaw yan minsan sa umaga. Pero karamihan daw, lumalabas lang daw yan ng madaling araw at sa gabi. Pag sikat ng araw, pumapasok ulit sila sa loob ng butas. Doon kasi sila naninirahan. Kasing haba ng ruler yan. Lumalaki rin sila na kasing laki ng bayawak. Ang sabi nila ay nakakain daw to. Bihira lang kasi mga nanguhuli dito kasi wala silang mga gamit. Pero pag isang may madaling araw may dumadayo dito. Nag-hunting ng ganyan. Ang sabi daw nila ay masarap daw. Malapit na tayo sa pupuntahan. Nako, ang bato dito, pero ang ganda talaga dito. Ang ganda dito, karamihan, hapon ang mga tao dito na pumupunta. Medyo malapit-lapit na tayo sa pupuntahan natin. Yan lang muna kayo huwag kayong maiinip. Maglakad-lakad muna tayo dito. Kanina sa pagkalalakad ko, may napansin ako, may nangunguha pala. Pero bawal to Isang buhangin na mga sako-sako. Pero tutuusin public naman to. Oops! Teka lang, wala akong sinabi wala akong binanggit na pangalan. Okay lang yan, walang problema. Nahihilo ako dito sa aking kaibigan Saan ba kaya talaga pupunta to? Parang paikot-ikot lang dito lang pala. Gumagawa siya ng patibong. Dito niya nilalagay sa stick yung pampaamoy para kumagat. Hinuhuli niya kasi yung crab na maliit. Kung sa Tagalog, kung tawagin yun, ay talangka. Sa kanila, iba hindi ko maintindihan kung anong tawag doon. Nakalimutan ko na kasi Hindi ko mabanggit. Sa iba kasi, yung mga ordinary na ginagamit ng pain, di ba, bulate. Yun namang iba, feeds na ginagamit, ibabalot sa tela. Pero sa kanila, sa parting Bisaya, maganda yung shell na tinatawag na umang. Yun ang mga kadalasan na ginagamit nila kasi nga, mabango daw. Sige nga, try nga natin. Kung one click lang yan. Tagal naman yan. Sige. Kasama mo na. Kinukit-kut-kit pa. Tagal naman. Piningger. Alam nyo, talagang mahilig tayo sa finger pitch to Pinipinger niya muna. Ang tagal nga ipingerin. Talagang layo ng pagka-finger niya, Mahusay talaga mag-finger to. Tsaka niya ipapasok. Ganun pala yun. Kaso, ang problema, parang medyo bumula lang konti, Sabi daw, wala daw lumabas. Humiwalay muna ako sa kanya dahil nakita ko to. Pero, baby pa to, maliliit pa. Yun dami, Assume natin. Alam nyo ba kung tawagin sa taga to, mga suso? Sarap to, gata. Pwede rin sa bawan, kaso lang maliliit pa yun Sa paggagala ko, napuna ko to Alam nyo ba kung anong klase to? Ang ganda dito. Kung meron ka mga garden, ito ang mga nilalagay. Alam ko naman ang mga mahihilig dyan mga tita, nanay, lola at lolo. Gandang-ganda talaga sila sa mga ganyan. Yan ay hindi pwedeng mabulok. Kahit ibabad pa sa mga tubig, alat o tabang. Dito halos nakatumba lang. Dead ba lang nila kasi hindi nga nila alam kung anong klase daw yan. Mahal yan kung bibilihin mo. Yan ay sinasabitan ng mga halaman. Tuod kung tawagin yan. Yan ay ginamit pa ng panahon pa ni Tarzan. Alam nyo ba na 1916? Ito kasi mga nilalagay sa mga puno para maging malakas ang kondisyon ng kapit nila. Diyan nila nilalagay. Ngayon makakakita pa rin tayo sa mga ibang lugar na tinatawag na treehouse. Kaya doon nila ginaya. Sa ngayon mangilan-ngilan na lang yung mga gumagawa niyan. Yung iba kasi niyan design pero semento na ginagamit nila. Tapos dinadaan nila sa
pintura, pero nakukuha naman nila. Ito na pala yung nahuli niya. Akala ko naman talangka ang huhulihin mo o alimango. Marami-rami rin na nakuha ng aking kaibigan. Teka lang, tignan natin to. Diba ito, susulag to. Ito naman ay tulya. Meron din pala mga tulya sa dagat. Kasi karamihan ng mga tulya, di ba, tabang? Ba? Okay to. Nakakalahat yung basa rin kami na nakuha. Aba, natulala yata aking kaibigan, mukhang malalim ang iniisip niya. Ito, nagpalingis nga kami ng apoy. Dito kasi, hindi kasi problema ang mga kahoy dito. Posporo lang, okay na. Isimulan namin na lutuin ang tulya ni Inday. Ang bango talaga. Tsaka yan mabilis lang naman maluto yan. Yung nga iba ginagawa, ini-steam nga lang yan Pero masarap talaga yung sabawan talaga. Kulo na lang malunggay. Wala kasing malunggay dito sa dagat Alam nyo, ang tulya, di ba, mura lang to. Naaalala ko, nang nasa probinsya pa ako sa Laguna. Napakamura lang yan. Halagang 10 pesos makakabili ka yan. Ano ba to? Talangka ang tawag? Napasama pa. Simula natin kainin to. Talap. Tapos na rin kami kumain ng mais na sinaing. Kaya ito yung natire. Inapapak ko na lang. Tsaka ang hahang, napadami yata yung luya at tsaka sili na nilagay ng aking kaibigan. Mahilig kasi sila sa mga sili. Hamak na araw kami pumunta dito, tsaka alanganing oras na kaya hindi kami nakakuha ng maraming mga tulya. Magdadala sana ako ng beer para may mga pagtagay-tagay kami dito. Kaso nga lang napakaaga, alas 9 kami nakarating dito. Sa bagay, malapit lang naman sa amin to Kaso lang napakainit. Dito karamihan pupunta ang mga tao dito, mga hapon, lalo na linggo. Meron nag-iihaw, nagdadala ng banig, nagdadala ng duyan, nagdadala ng tin, kaysa lalayo ka pa. Isip ko, para ka lang nasa Boracay. Ang problema lang kasi dito yung makalat, plastic. Pero kinagandaan dito natutuyo ng sa sobrang taas ng araw. Akala mo yung plastic, halos madry na talaga. Yun yung ginagawa nilang panluto, tapos may mga aroma na puno na ginagawin lang gatong. Kaya dito, dadali mo lang kaldero o parang kawad na lang na bakal kung gusto mo mag-ihaw. Meron din sa mga puno, gusto mo, ihang mo na lang yung duyan mo. Nakahang. Mas maganda. Ang tulya kasi minsan nakakaisring kainin Kasi iba, minsan walang laman. Yung iba, maliliit. Yung iba, parang nakasarado na. Halos sipsipin mo, wala nang lumalabas. Pero yun yung mga nakasarado, yun yung mismo na malaki ang laman. Tingnan nyo, halos na marami na ako na itatapon. Akala mo, mayroon laman yan. Wala yan. Pero ang habol lang talaga dyan, sabaw lang talaga. Oh, naandyan pa ba kayo? Baka mamaya, salita ako ng salita dito. Wala na pala kayo dyan, Sunday, dito talaga, karamihan na pupunta. Talagang nabusog talaga ako dyan. Ito si pare, hindi ko malaman kung anong gagawin Yung mga nakasarado na tulya, pinupukpok pa niya pilit niya binubuksan pa. Sabi daw, sayang daw. Hindi na nasawa sa tulya. Alam niyo ba na araw-araw sila tulya ang ulam? Mangtutulya yan Kayo, mahilig ba kayo sa tulya? Ako, mahilig talaga ako sa tulya. Pero gusto ko yung tulya malalaki. Alam ko, yung iba dyan mahilig sa tulya. Teka, naandyan pa ba kayo? Baka salita ko ng salita, wala na kayo dyan. Huwag niyo munang kakalimutan mag-like at comment kung ano yung mga suggestion dyan. Sige, mamaya mangtutulya ako dyan. Marami dyan sa kape. Kasi madilim, wala ka tao-tao. Sige babalikan ko kayo dyan. Teka lang uubusin ko lang itong kinakain ko. Guys,